Alam pa ba ng gobyerno ni Marcos ang gagawin nito? 61.75 na ang dolyar. Mabagal ang ekonomiya, mataas ang inflation, pero nakatutok pa rin kayo kay Sara Duterte, dahig, Bato, Alan Peter Cayetano, at mga kaso ng mga kalaban ninyo. Ang pinuprotektahan at ginagawa nyo ng paraan na hindi kayo managot sa ginawa nyo ang pagnanakaw sa pera ng bayan. At in doing so, marami kayo napapabayaan. Big time. Marcos, wala ka pang natupad sa mga sinabi mo. At hanggang ngayon, magulo pa rin yung pamamalakad mo. Alam naman ng mga matatalino na sinasadya mo yun. Dahil pag magulo, makokontrol mo yung sektor na maniniwala sa inyo. At mababayaran ninyo. Huwag na tayong pasubali, huwag na tayong mag-sugarcoat. Nababayaran naman talaga halos lahat. Natatakot naman talaga halos lahat. Yung mga bumoto nga sa impeachment doon sa Kamara yung iba dahil lang sa takot na may mga kaso sila sa ombudsman. Kaya inilagay si Boying Rimulya dyan precisely because he would be handling the Damocles sword that will hang over the heads of the people, of the politicians na may mga kaso sa ombudsman. Nakakatakot yun para sa isang halal ng bayan. And they are doing it at the expense of our economy, at the expense of services to the people. Kayo, mga kababayan, it's up to us. It's up to you. Ako, sa aking pagbablog araw-araw, nararamdaman ko na yung mga tao ay nagkakaroon ng idea kung ano ba talaga ang nangyayari. And I intend to do it as long as I could. Why? Because this is the only way that I can help the Filipino people realize na niloloko lang talaga tayo ng administrasyon na ito. They have no plans of making this country great. They have plans to make themselves great through acquisition of wealth. Disappointed daw si Pangulong Marcos sa nangyari sa Senado. Sir, kami disappointed kami sa nangyayari sa Pilipinas. Yung dolyar at piso, naku po, nasa 61.710 na. Konti na lang magsi-62 na. Yung inflation natin all-time high. Yung ekonomiya natin mabagal. Tapos, disappointed ka sa Senado. You should be disappointed on how your government is performing as against sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa nangyayaring kaguluhan, the only person that we will blame is you. You tried to divide this country, and now, sabi ni Alan Peter Cayetano, you are moving towards charter change. Kaya gusto nyo, kontrolado nyo lahat. Diba? And the resources of the government is being used to one person only, and that is the Vice President. Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin yung problema ng taong bayan? Ang problema ng bayan, hindi yung problema ninyo kay Sara. Takot ba kayo na pag siya ang umupo, talagang hindi lang kayo makukulong kung hindi masosoli lahat ng maninyakaw nyo?